I'm a soldier, motherfucker, and I put that on my mama and them. Heard them talking reckless, they don't really want a problem then. Tell them wakey wakey when I drop another bomb again. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa ating builder mga tol. Nandito tayo ngayon sa may Dasma, sa may Sancho Motors mga tol. Then ngayong araw is papapimes natin si Makmak. And then si Makmak mga tol. Tapos yun ang mga binibuild nila. So mamaya ipapakita ko yung mga binibuild nila na mga minivans and kung magkano or updated na presyo ngayon kay Sancho Motors or dito sa builder ko. Ang dami kasi nagtatanong sa inyo kung saan nga ba daw ako nagpa-build, which is yung mga hindi nanood na mga episodes or minivan episodes natin. So ngayon magbibigay lang ako ng update kay Makmakin at the same time magbibigay ako ng update dito sa ating builder kung magkano nga ba yung presyo tsaka yung mga ginagawa nila mga tol. So ngayong araw yan, ipapapimis lang natin si Makmak mga tol. And ayun, ganda nung build na yun mga tol. So samahan nyo lang ako for today's video and let's see kung ano mangyari and yung mga details ibibigay ko lang ngayon. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the bay. Everything I'm on slack. Alright guys, so ngayon mga tol, bali ang gagawin nyo dito kay Makmak, change oil, palit ng ATF, tapos ayun, makikita ninyo mga tol. Yan, binuksan na ni Kuya Wayne, chinek kung ano yung mga dapat palitan, tapos aircon, yan, pinacheck din natin mga tol. So far, nung nagbiyahe ko, nakita niyo yung vlog natin ngayon ng Pampanga, wala akong naging problema. And straight naman siya, walang yung temperature, palo lang ng 88 to 92 pag straight mga tol. And ngayon, mas maigi na ipacheck nyo rin lagi yung minivan ninyo para iwas sa birya na rin. And yan, si Makmak mga tol, ito yung pinaka-update niya. Tapos pakita ko sa inyo yung mga binibuild nila na minivan. Meron daw silang minivan dito or DA64B, nasa 250k daw yung pinaka-basic setup. So, eto W, Smiley. Ang ganda ng mags oh. Kita mo, ganda ng mags, nakawagon na ilaw, smiley. Tapos pakita ko sa inyo para at least ma-refresh kayo yung magawa nila. Ito yung itsura ng dashboard nila. Yan mga tol. Tapos ito yung libre nilang screen, nasa 7 inches ata to. Ito parang nasa BIP ata yung ano. Ito ang ganda nito talaga. Ito yung gusto ko talaga sa may ganto sa W. Sa akin kasi semi-wagon lang yung sa akin eh. Kaya walang ganyan sa harap. Tapos naka VIP siya, tapos cream yung ilaw. Tapos dito kung makikita ninyo mga tol, yan. Kung makikita ninyo, ito naman ano to? V, parang napakita ko na ata sa inyo dati to. D64B na manual. Oh, ayos din ang manual no. Yan, tapos ito yung gawa ng dashboard nila. Yan. Tapos ano ba conversion nila? Tanong natin ng conversion. Nila. Ay, wala pa ata si ano. So, mamaya tanong ko. Pero kasi sa akin yung conversion, alam ko, nasa baki-baki ata. Tapos ito, palit ata to, mga tol. Yan. Ganda rin ang palit, oh. Kuya Win, magkano palit niya yun? 250. 250. Ito, palit, mga tol, 250k, mga tol. Ano itsura? Yan, ganda rin ng palit no. Tapos dito naman, ito parang 17 ata to. Yan, ganda ng itsura. Meron din silang Hustler oh. Yan, ito Hustler. Tapos meron din doon. Pero ganda rin ng Hustler yung Hustler oh. Yeah, kulay orange. Yan, tapos meron sila dito multi-cab, pick-up. Ito yung pick-up, parang I'm not sure kung ano to, 63? Yan, ganda rin no. Yan, tapos eto, meron din dito. Ikot pa tayo, ikot ko kayo. Eto, meron dito. Parang siyang beige. Beige, tas may battleship gray din doon. Ganda rin ang itsura. Ayun no, makikita ninyo. Yan, ganyan sila paano mag-build. Queen, anong conversion nga yung ginagawa nyo? 4x4 secondary. 4x4 secondary. 4x4 secondary, yun yung conversion na ginagawa nila mga tol. So far yung sa akin, wala akong naging problema doon sa conversion ko. Which is, nagamit ko na siya, pa 1 year na rin, halos wala akong nagiging problema. So ito pa yung mga minivan nila mga tol, yan.
Ayun no. So, ito yung trip ko. Ganda rin na ito. Tapos meron sila doon, no? Ano kaya yun? Parang palit, oh. Iba yung tsura. Ang ganda. Tapos dito, ay, ganda rin na ito. Black, oh. Itim. Meron sila itim dito, mga tol, oh. 64B. Color black. Ang ganda na yung tsura. Ganda na yung tsura, black. Black lang. Ito yung gusto ko talaga. Black lang din. Actually, kung magpapabuild ako, baka magpakulay ako, black lang din. Tapos, automatic transmission siya. Ganito yung finishing ng dashboard. Yan. Tapos, ang ganda ng leather nyo. Ito, ang ganda ng all black lang, no? Simple lang yung tsura niya. Simple lang yung ginawa niya, oh. All black lang. Ito yung sidings, mga tol. Nililinis lang talaga nila. Hindi nila nire-repaint. Tapos, naka straight seat lang. Yan, straight seat. Tapos dito, black lang din. Linis. Actually, linis tignan. Sobrang simpleng-simple lang. Pero lakas ng dating mga tol, eh, no? Ayan, 64 din yung likod, oh. May kitaan ninyo. Yan, yung mga ginagawa nila ngayon, mga tol. Tapos may mga trucks din sila. Yan, meron. Then, yun, may palit. Ito, palit din ata to. Yan, ganda rin ng palit, tol, laki. 250k daw, pero may 64 nga daw sila. Na ano, may 64 sila na 220k lang. Pinaka basic setup. Ito W ata to. Ayun, no. Yan, tingnan natin dito. Ayun, no. Ito, idol ko yan, no. Idol yan. Tapos ito, ganyan yung... Ay, ito, basa pa ata to. Tapos ito... Ay, ano yun, tol? Yun, no, yung green. Palit ba yun? Ah, palit. Oh, palit nga. Palit yung tsura. Okay. Yun na lang pala yung tsura niya. Tapos yan lang naman yung mga binibuild nila, mga tol. Just in case, lagi ko lang dito yung details. Tapos yan, ito gusto ko to, Hustler. Pero I'm not sure lang, parang hindi ko alam kung yung inano nila sa... Parang pinagbawalan na ba? Hindi ko lang sure. Yan. Mga tol, bali, ito yung parang painting area nila. So, sabi ni sir, 1 week sir, no? Pag nagpintura sila ng unit, mga tol, nasa 1 week nilang binubuo yung ano. Sa dashboard, sir, ikaw din. Ah, yan, sa dashboard. Tapos ito yung ganito sila magmasila, mga tol. Makikita nila. Maingat naman na nilalagyan talaga ng tape, oh. Yan. Tapos, syempre, yung finished product, yun, mga nandun. Tapos sa unit niya, mga 1 week daw nilang ginagawa buong unit na yun, mga tol. Kasama niyo yung ano doon. Ayun yung dashboard. Tapos ito. Ganda ng gulong talaga nito. Nagaganda na ako. Nga pala, mga tol, since maingay pala yung ano natin, maingay yung pinaka sa belt natin, mga tol. Magpapalit tayo ng bearing ata to sa tension. Ayun, no? Sa tensioner. Yan. Itong tensioner na to, ito yung papalit natin, NSK. So medyo maingay na rin kasi. Ito yung papalit natin. Yan, mga tolo, ito yung importansya na magpapa-PMS kayo lagi or magpapacheck kayo ng mga minivan ninyo. Kasi sa alternator, ayun, no, hindi ko napansin na yung belt ko may sira na pala. Ayun, no. Sira na, agad. Pasira na. Ayun, no. Buti na lang. So yun yung importansya na lagi kayo magpapacheck ng mga minivan ninyo. Lalong-lalo na sa atin, yung mga ano natin, mga 64 natin. Yan. Isa din sa parang yung matining na tunog pag binubuksan nyo yung aircon, mga tol. Yan yung tunog na yan. So papalitan na rin yan. Ayun, hawakan mo. Init. Init ka. Ito si Jiras, kung nakita nyo sa last vlog natin, mga tol. Ayun, no. Yan pala yun. So yan ang importansya, mga tol, na lagi kayong magpapacheck lagi ng minivan nyo or magpapa-PMS lalo pag mga magdutong long ride kayo. Ito pala yung minivan ni Jiras, mga tol. Yan, yung tropa natin. Naka-smiley siya na 3 layers na to, di ba? Oo. 3 layers. So far, tol, kamusta? Okay na ba? Wala ka naging problema? Aircon, malamig. So ayan, dito rin siya nagpa-build, mga tol. Ayan. Ayan yung itsura niya. Naka-14 na siya na mags. Yan lang naman yung ano interview natin kung ano yung mga ano niya.
So yun mga tol, since kukuha tayo ng stocks ng gulong sa dito rin kasi sa Cavite, sa Jenko na rin. And sumakay tayo dito sa minivan ni Jiras. Yan, si Jiras mga tol. So far tol, kamusta yung gas consumption nitong minivan mo? Sobrang tipid eh. Sa 500 mo? 13 to 14. Grabe, 13 to 14. Same builder lang kami mga tol, Shacho Motors din siya nagpa-build. So 13 to 14 no? Oo, depende sa tapak minsan eh. Pero usually matipid eh. Kasi minsan nakakatatlong balik ako, 500 eh. Oh? Tansa. Makatipid yung... Alam mo, depende rin talaga sa minivan na makukuha or mapapabuild ninyo eh, no? So far tol, ano yung mga naging problema mo dito sa minivan mo? Una, nagka-problema ako sa lamig ng aircon. Pero so far naging okay naman. Malamig. Sa makina? Sa makina wala. Wala. Kasi araw-araw stress tong iniban namin. Halos araw-araw mo siya pinamabiyahe? Oo, nagbabiyahe rin ako ng lalamove eh. Saan mo siya naakit na? Sa Lubo, Batangas. Lubo, Batangas na naakit. So far, yung ano, hindi ka nag-overheat? Wala namang overheat na. Hanggang ngayon wala namang over. So far sana walang mangyaring overheat. So yun yung maganda sa kanya, tipid din sa gas tapos wala rin masyadong aircon lang talaga pinaka naging main problem mo. Tsaka yung konting mga problema sa pintura, yun lang. So yun mga tol, yun yung actually itong kasi namin, yung builder nga namin, at least kahit pa paano, di ba? Hindi ka pinapabayaan pag may mga problemang talagang matatakbuhan mo. Yun lang naman yung magandang side ng builder namin mga tol. So same builder lang kami. Nauna ka tol? Nauna kami. So yan, yun yung minivan niya mga tol, D64W Smiley. Yan. Ito pala yung thermostat. Mga tol. Bali, may mga pala to kuya may mga temperature nakalagay. Ayan, 88 mga tol. So papalitan mo ng 82. So papalitan ni Kuya Wayne ng 82. Yan. So 88 yung nakalagay sa atin mga tol. Tapos 82 ipapalit. So tignan natin, ma-monitor natin mamaya dito just in case mga tol. So yun yung mga ginagawa muna sa atin mga tol. Pinapalamig yung cooling system. Tapos na-change yun lang, napalitan ng ATF. Yung belt, napalitan ng belt kuya wala pa pala yung belt. Tapos yun lang naman mga tol. Pero buti kami yung belt talaga napalitan. Ay check. So isa sa concern ko mga tol, yung temperature kasi pag umakit medyo tumataas. So ngayon, try natin ipagawa kay Kuya Wayne. Alright guys, so habang ginagawa si Makmak mga tol, ikot muna tayo dito sa kabilang yarda nila. So pakita ko yung mga ginagawa nila rito mga tol. Ayun meron dito white, tas nakalip na. Yan, nakalip na siya mga tol. Tapos meron dito parang peach ata yung kulay nito or parang pink. D64 ata to, 64 din. Parang puro 64 yun nandito. Tapos ito meron silang white. Tapos merong white din dito, tapos merong blue. Actually, pag PM na lang kayo doon, may mga available sila na unit pa. Marami pa mga tol. Tapos ito, yan, silver. Meron din doon. Ayun mga pickup. Ang dami. May white din. Dami rin doon. May white din dito. Tapos yun yung mga nila. Ewan ko, parang po releasing na itong mga to. Sa papel naman, mabilis lang naman. Pagka nagawa na yung unit mo, parang sabay na yung papel sa ORCR mga tol. So yun mga tol, habang ginagawa si Makmak yan, may pinakabit na naman yung tropa. Nakabit na pala natin yung DD5. Sobrang linaw niyan mga tol. Ayan, ako nagkabit niyan. And may pinakabit siya na yung sa fuel. Ito. Di ba usually nahirapan tayo dito. Inaano pa natin siya dito. Ngayon, may pinakabit siya. Konektado siya sa fuse. Ito. Konektado to sa fuse. Tapos, sarado mo tol. Saan mo binubuksan tol? Ito na siya. Pakita mo. Yan. Yan. Dito na bubuksan. Kumaga, hindi ka na dito sa may passenger natin. Magkano bili mo tol? Nasa 800. 800. So yan, 800 pesos mga tol. Ito siya. Tapos, pag ganyan yan, konektado sa fuse yan. Pag kinilik doon, bubukas na dito. Sarado mo ulit tol. Sige, buksan mo. Yun, bukas na ulit. Yan lang, napaka lang. Ito lang ito lang siya. Galing gagi. So pakita natin yung fuse ba tol, kung saan nakakabit. Sang fuse siya dito lang ito yung mga fuse dito, tinap lang sa fuse. Tinap lang dito sa may blue na fuse. Tapos, ito na siya. Nakalitaw lang. Pwede siya ipasok O malaki? Malaki.
Malaki lang siya. Ano palang paraan? Ito siya mga tol. Ayan, yun na siya, mabubuksan mo na. So dito na ata kahit nakapatay yung fuse, okay lang, di ba? Ito dapat, i-connect mo dun sa medyo yung nakapatay na fuse pero gumagana. Basta ayaw mo, yun lang yung panikabit yan mga tol. Ito siya, basta ang galing nung pagkabili ng tropa ko. Tol, saan mo binili tol? Shopee, pwede mo sa akin send yung link. Send na lang sa'yo. Ngayon, lalagay ko dyan yung link kung gusto mong bumili ng kagaya na itong sa kanya. Ayan, nakabit na, effective naman, gumagana. So yun mga tol, angas, galing. Guys, so natapos na tayo. So time check, it's already 6:16. So na PMS na, napalitan na yung mga kailangan palitan, nagawa na yung mga dapat gawin. And yun yung maganda, isa sa maganda sa builder natin mga tol, na kahit pa paano hindi tayo pinapabayan. Kahit yung kasama ko mga tol, yan yung nagpagawa rin dun sa nagpagawa rin dun kay Shacho Motors. Kahit pa paano naman in-entertain pag may mga nagiging problema. So kasi actually sa kanya may pininsol lang talaga siya, yung sa gas tank at saka yung tawag dito, yung dashcam niya. So yun mga tol, bali may pupuntahan tayo, magpapa-carwashan tayo. Gusto ko rin kasi magpa-underwash para at least kahit pa paano maging fresh si Makmak kasi bagong PMS nga. And actually may mga lilinis din si Kuya Wayne dito sa may natin, yung regarding nga sa gas, di ba, pinaano natin mga tol, pina-check natin, tapos yung sa gauge pina-check din natin. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the bay. Everything I'm on slack. Everything I do is at the bend. So nandito tayo ngayon sa may Sunny Auto Detailing sa may Arnaldo mga tol. Puro minivan nandito, nakakatawa. Ayun o, ayun o, puro minivan. Tapos dito yun sa may Along Arnaldo mga tol, may kita nyo yung Sunny Car Wash Auto Detailing. Yan, ayun, may kita ninyo. Tapos nag-underwash sila dito. Ayun o, ito yung tropa natin si Giras. Tapos ito yung underwash nila mga tol. Parang ganyan no, may butas dun sa may ilalim. Ayun si Makmak. Tapos saan yung mga presyo nyo sir? May mga presyo ba rito? Ito. So ito yung price ng nila mga tol kung gusto nyo magpa ito. So kung gusto nyo ng car wash lang, 130 pag yung class E yata na ayun, ito yung mga presyo nila. Yan. Tapos yan, dami. Interior, exterior, engine glass. Nagdi-detail talaga sila. Halos karamihan, kompleto na ito sila. Back to zero, meron sila. Asphalt removal, meron na rin. Bali yung underwash nila, 430 pesos. 430 tol. 430 yung underwash nila. Yan mga tol. Kasi sobrang dumi na ni Makmak mga tol. Papalinis natin yung ilalim. Yan. Ano sabi mo? Ayos. Ma-underwash na. Underwash na sa wakas. Oh, yun. After Yun. 1 year. After 1 year. Oh. Na ginagamit. Oo. Nasa-search naman to Sunny Detailing, no? Sunny. Mobile car wash. Home service, sir. Yun nga sabi nga niya. Ayun pala, anong pangalan, sir? Anthony. Si Sir Anthony, mga tol. Tapos, meron silang home service na to, sir, no? Ayan, home service. Pwede ka magpa-home service, mga tol. Yan. Ayun, dami nila. Mobile car wash, oh. Ang cute naman mga tol. Sobrang cute naman dito. May mobile car wash sila. Kasi parang nag-detail dito. Parang dito ata yung detailing nila. Yan. Ganda. Laki yun. Ganda. Solid. Dito tayo nga sa may loob. So while waiting mga tol, pwede ka mag-wifi din. May free wifi, may libreng kape. Tapos ang ganda rito, naka-aircon ka pa. Solid dito. Napibinta mga tol sa Sunny Auto Detailing. Ang ganda rito, ang ganda ng ambience, tapos ang luwag pa ng pinaka-car wash area nila. So, solid tol, no? Solid. Kape. Kakape pa tayo. Kape pa, no? Kape. Internet. Solid, free kape pa dito. Ang mas ng car wash na to. Ngayon lang pag-car wash ng ganda pre. Libreng kape. Ayun, naka-aircon ka pa while waiting sa, sa kotse mo. Ang galing dito.
So ayun mga tol, bali ito yung ano nila. Ito yung pinaka tawag dito. Ito yung underwash nila mga tol. Oh. Butas yun dito. Tapos kitang-kita mo yung ilalim. Yan, dito. Yan, may kita no. So malilinis talaga nila ng buo since kitang-kita talaga yung ilalim. Sa kulay ilalim ko. So yun yung ano nila mga tol dito. Tapos pagtapos ng ano, pagtapos si car wash, i-underwash, dito na siya mga tol ano, dito na siya papasok. Yan. Vacuum lahat.